Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Ang paglilihi daw ang isa sa mga pinakamahirap na pinagdaraanan ng buntis. Hindi lang naman daw yon ang pinakamahirap na pinagdaraanan, kundi pati na rin ang asawa nila. Hindi lang ng nagbubuntis, pati na rin yung yung asawa ng nagbubuntis ka barangay. Nako, ikaw ba buntis ba si Mrs. ngayon? Mapapakamot ka na lang talaga ng ulo kapag humiling sa'yo ang asawa mong buntis ng bagay na napaka-imposible parang imposibleng makuha, ano? Kabarangay, mukhang magandang kwento natin ngayong araw na to, kaya huwag ka na maglipat, ha? Huwag ka na maglipat dahil kwentuhan kita ng kwentong maaaliw ka ngayong umaga. Sabay-sabay nating pakinggan ang ating tampok na istorya ngayong umagang ito. Dito sa Radyo Nobela, ang kwento ng ating kabarangay na si Bong. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, ako nga po pala si Bong, 43 years old. Nangyari ang kwentong ito, may 3 taon na ang nakakaraan. Kwento ito ng pagbubuntis ng aking asawang si Maribet, na nooy 35 years old pa lamang. Ito ang una at huling pagbubuntis nito. Di na kami pinalad pa na magkaroon ng kasunod na anak dahil nagkaroon na ito ng problema sa kanyang matres. Kaya naging memorable po ang bawat araw na nagdadalang tao ang aking asawa. Di ko magawang kalimutan lahat ng pagsubok na pinagdadaanan namin noon. Hanggang dumating ang kanyang paglilihi. Naalala ko nung binalita sa akin ni Maribet na nag-positive ito sa kanyang pregnancy test. Kakaibang saya ang naramdaman ko noon. Ang tagal din kasi naming sinubukang makabuo dahil 10 taon na kami noon na mag-asawa pero wala pa rin po kaming supling. Kaya naman nung inabot niya sa akin ang PT niya, napatalon po talaga ako ng mataas dahil hindi ako makapaniwala na sa wakas, matutupad na ang pangarap naming maging mga magulang. Ako po si Bong at ito ang aking kwento. Amuin ko nga. Baka naman ihin ang kapitbahay itong nasa PT mo, ha? Puro lalaki at senior yung mga kapitbahay natin. Sino naman yung magbubuntis sa kanila? Naniniguro lang. Grabe, buntis ka na talaga. Magiging pamilya na tayo. Oo, magiging pamilya na tayo. Kailangan natin mag-celebrate. O-order ako ng pansit. At May iba akong gusto eh. ang bilis naman ng paglilihi na yan. Naglaway ako bigla eh. O sige, ano ba ang gusto mo? Mangga? Hindi. Ano? Teka, nasa dulo ng dila ako eh. Sige, sipsipin mo muna yung dila mo tapos sabihin mo sa akin. Sira! Alam mo, mamaya mo na lang isipin kung ano yan. Kahit bumili na lang muna tayo ng pansit. Macaroni salad! Tama, macaroni salad yung gusto ko. O sige, o-order na ako. Huwag kang order. Gusto mo ba ako yung gumawa? Ayoko. Paano tayo makakakuha ng macaroni salad na gusto mo? Hingi ka. Aba, saan naman ako hihingi niyan? Gusto ko kasi hingi lang na macaroni salad eh. Ang bihira naman yung gusto mo. Alangan namang mag-ikot-ikot ako rito sa barangay natin hanggang dun sa kabila para makahingi ng macaroni. Ayoko rin na basta-bastang hingi ah. Ha? Gusto ko kung hihingi ka dun sa may birthday. Bakit naman kailangan dun pa sa may birthday? Ewan ko, pakiramdam ko mas masarap dun. Parehas lang naman ang macaroni sa birthday at sa ino-order online eh. Hindi, magkaiba yun. Paano bang magkaiba? Sigurado namang in-order lang din yun nung may birthday eh. Ayoko rin yung in-order na macaroni para ihanda sa birthday. Mas lumalabo na naman yung gusto mo. Gusto ko yung ginawa sa bahay mismo nung may birthday. Paano naman ako makakakuha niyan? Ewan ko, maghanap ka. Baka naman pwedeng iba na lang yung paglihian mo.
Mas magaling ka pa sa akin eh. Ako nga itong naglilihi. Alam ko kung ano yung gusto ko. Ang gusto ko yung macaroni na galing sa birthday. Nagawa ng may birthday. Ay, o sige, hahanap ako. Dalian mo ha. Gusto ko bago dumili makakain na ako noon. Eh paano kapag gabi na ako makahanap? Eh di ayoko na. Kaya dalian mo, umalis ka na. Humanap ka na. Napakamot po ako noon sa ulo. Habang nag-iisip kung saang lupalop ako ng mundo makakahanap ng macaroni salad na galing sa birthday yan. Nilibot ko na lahat at na-check na rin ako. Nag-check na rin po ako sa Facebook kung sino bang may mga macaroni salad na handa para sa kanilang kaarawan. Nabigo po ako makahanap bago gumabi. Umuwi ako noon na walang daladala. Natakot din kasi akong bumili dahil baka malakas ang pangdama at pangamoy ng buntis kong asawa. Baka mas lalo siyang magalit. Nagtampo noon si Maribeth at di ako kinibo. Nung gabi nga, narinig ko itong umiiyak dahil sa macaroni salad na konsensya naman po ako. Kaya naman mamaganda, sinabi ko na noon sa sarili ko na lahat ng nahihilingi ng asawa kong buntis ibibigay ko talaga sa kanya. Masama pong sumama ang loob ng buntis. Natakot din kasi ako sa mga sinabi ng kamag-anak ko na kapag di raw naibigay ang pinaglilihian ng buntis, baka makunan daw ito. Ayoko naman pong mawala ang kaisa-isang pangarap namin na baby. Kaya naman nung sumunod itong naglihi, sinagaan ko po talaga at tinatagan ang tuhod ko para hanapin at habulin kung saan man makukuha ang gusto ng asawa ko. Nangyari ang sumunod nitong paglilihi isang madaling araw habang kahimbingan ng aking tulog. Mahal, kaya mo bang ibukay ang mata mo? Hindi, Gumising ka na please. madilim pa. Parang hindi madilim nakapikit ka. Tulog ka muna, mahal. Madilim pa talaga eh. Magdidilim ang paningin ko kapag di ka dumilat dyan. Ano ba kasi yun? Ay, wag na lang. Mukhang naistorbo pa kita eh. Umikit ka na lang ulit. Sorry na, nabigla lang naman ako eh. Alam mong nasa kalagitnaan ako ng tulog. Eh paano ko? Nasa kalagitnaan din kaya ako ng paglilihi. May gusto ka ba? Gigisingin ba kita kung wala? Ano ba yun? Sana naman yung nasa rep lang yung gusto mo. Naalala mo yung mangga at sibuyas na pinabili ko sa'yo kahapon? Oo. Gusto mo bang ipagbalat kita ng mangga? At sibuyas? Sigurado ka ba? Bakit pa mas magaling ka pa sa akin? Kakainin mo yung sibuyas? Hindi. Eh anong gagawin mo ron? Babalatan mo, tapos kakainin mo. Ako? Ako yung kakain? Oo, mangga at sibuyas. Teka, ikaw tong naglilihi eh. Bakit ako ang kakain? Eh yun ang gusto ko eh. Di naman ako kumakain ng sibuyas. Alam mo yan. Buntis ako, kailangang sumunod ka sa akin, alam mo yan. Baka naman pwedeng kahit yung mangga na lang. Ayoko, kainin mo lahat ng mangga at sibuyas na binili mo. 3 kilo yung mangga. At kalahating kilo naman yung sibuyas. Baka naman pwedeng maawa ka, mahal. Yun ang gusto ko eh. Ano bang problema mo? Susubukan ko sa mangga. Pero yung sa sibuyas, kahit 1 piraso lang, pwede ba? Hindi, lahat yun kainin mo. Papanoorin kita habang kinakain mo. Ano bang klaseng trip yan? Trip yan ng anak mo, hindi ako. O sige na, sige na, sige na. O bakit parang masama loob mo? Napipilitan ka ata eh. Malamang! Sino ba naman kasi yung may kusang kakain ng sibuyas sa madaling araw? Sinasabi ko na eh. Kala ko naman bukal sa loob mo yung pagkain ng sibuyas at mangga. Abay, saan mo naman nakuha yan? Talaga namang di bukal sa loob ko tong gagawin ko. Pero gagawin ko kasi mahal kita. Mahal ko kayo ni baby. Uubusin mo lahat?
Kahit magtanim ka pa ngayon, hihintayin kong tumubo tapos kakainin ko. Papanoorin kita. Dapat maubos mo lahat kahit balat. Huwag naman yung balat ng sibuyas. Balat ng mangga. Huwag din yun. O sige, kakainin ko na. Grabe po, Mama Ganda. Meron po palang ganong klase ng paglilihi. Bawat araw na nagdaan noon, patindi ng patindi, ang mga ginugusto ng asawa kong si Maribeth. Nung isang beses nga, pinilit niya akong magsaing ng marami. Pinakain niya lang yun sa akin ng mag-isa at dapat nakaharap siya. Di ko maintindihan kung dala lamang ba ito ng paglilihi o nantitrip na lang siya sa akin. Hindi ko po maintindihan kung may ganun ba talagang klase ng paglilihi. Sinunod ko ang lahat ng gusto niya dahil natatakot po ako na baka nga po makunan ang asawa ko. At bukod doon, tinatakot din po ako ng mga tao sa paligid na hindi maganda ang mangyayari kapag hindi nakakuha ng buntis ang gusto niya. May isang beses pa nga na napaaway si Maribeth dahil tumambay siya noon sa isang waiting shed para maghanap ng babaeng mahaba ang buhok. Bawat makita niya noon na may mahabang buhok, kinukurot niya. Napagkamalan tuloy siyang may problema sa utak. Nireklamo siya noon sa barangay dahil nasabi naman niyang naglilihi siya. Naabswelto siya agad. Natatakot lang ako noon sa mga susunod pang maaaring gawin ng asawa ko dahil naglilihi ito. Paano kung hindi umubra yung rason niyang siya ay buntis at naglilihi lamang? Hindi ko na po alam kung paano pero sana naman ay wag umabot sa ganun. 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Noong mga sumunod na paglilihi ng asawa kong si Maribeth, nakayanan ko naman dahil madali na lang. Nakahinga ako ng maluwag kasi nga simpleng mga bagay lang ang gusto niya. Humihiling lamang siya na madalas noon ng sardinas o kaya naman orange juice. Dinasal ko na nga na sana magtuloy-tuloy yung ganong paglilihi niya. Madalas kasi noon nasa ref lang o di naman kaya nabibili lang sa store yung nagugustuhan niya. Inakala kong magtutuloy-tuloy yung ganitong asal ng aking asawa sa kanyang paglilihi. Muli na namang naulit ang paghingi nito ng mga bagay na imposible kong maibigay. Naalala ko nung isang gabi ng linggo. Nagpaalam lang ito na may bibilhin sa kanto. Nagsabi ako na kahit ako na lamang po ang pupunta roon para lumabas upang hindi na siya maglakad. Pero sabi niya, mas gusto niyang siya ang bumili kaya hinayaan ko. Di ko na noon napansin ang oras dahil naglalaba ako ng damit. Nagulat na lang ako nang padabog itong pumasok ng bahay at nakasimangot. Nilapitan ako nito at nagsumbong sa nangyari sa kanya sa paglabas niya. Nagulat na lang ako sa mga pinagsasabi ng asawa kong si Maribeth. Nakakainis! Ano bang nangyari? Anong oras na Ngayon ko lang napansin, 2 oras ka mahigit na nasa labas. Huwag mo nga akong sermonan. Di kita sinasermonan. Nag-aalala lang ako sa'yo. Naiinis ako! Ano nga nangyari? Nakasagutan ko yung nagbebenta ng balot. Ha? Bakit? Nadaanan ko kanina dun sa kanto. Naglalakad-lakad. Hinarang ko. Ay, ano na naman ang ginawa mo, Maribeth? Maayos ko namang sinabi sa kanya na kung pwede, doon na lang siya sa tabi ko magsisigaw ng balot. Huwag na siya maglakad-lakad. Paano namang makakabenta yun kung nasa tabi mo lang? Di yung bibili yung lalapit. Ano ba naman, Bong?
Mahal, balot yun. Nilalako yun. Di pwedeng sa isang pwesto lang siya. Ay, bakit kayo nagkairingan? Payag naman daw siya, basta papakyawin ko yung benta niya. Oh, anong ginawa mo? Sunga ba siya? Bakit ako papayag? Eh kasi ikaw tong unang humingi ng pabor sa kanya. Anong pabor dun? Eh gusto ko lang namang dun siya sa tabi ko magsisisigaw ng balot. Eh ano bang tawag dyan sa iniiling mo sa kanya? Pabor. Ay, alam mo, magbihis ka na lang para malaban ko na yung damit mo. At saka, Ano yun? anong ano yun? May naririnig ka ba? Anong naririnig? Shh, huwag kang maingay. Ang lakas, nakakairita. Maribet, Aha! Ikaw! Ikaw nga! anong ako? Shh, huwag kang maingay. Huwag kang magsalita. Nakakairita ka! Ano na naman yung ginawa ko? Yung paghinga mo, Bakit? Anong problema mo sa paghinga ko? huwag kang huminga. Ano? Sabi nang huwag kang huminga eh. Mahal naman eh. Wag! Mahal! Ganyan! Ganyan ka lang dapat! Huwag kang hihinga pagkatabi kita, okay? Okay, okay. Hindi na ako hihinga. Naisip kong ipa-check up na noon si Maribet dahil hindi na normal ang ginagawa nito. Natakot lang ako magsabi sa kanya dahil baka po masamain ang asawa ko. Sinabi ko na ang mga ito sa nanay niya at tinawanan lang ako. Mas matindi pa raw ang ginawa ng nanay niya nung pinagbubuntis niya si Maribet. Ilang beses daw nitong pinakyat ng punong mangga ang tatay ni Maribet para maghanap at pumitas ng kay Mito. Napailing na lamang ako. Nasa lahi ba nila ang magpahirap ng mga asawa nila tuwing naglilihi sila? Isang gabi habang nasa kahimbingan ako ng tulog, muli na naman akong ginising ni Maribet. Di na ako nabigla dahil madalas nga itong maglihi ng ganong oras. Naisip ko nga baka naman anak to ng engkanto at balak lang talaga akong gawing ninong. Di na ako nakakatulog ng maayos, mamaganda, dahil panay ang pagyugyug nito sa balikat ko para utusan ako. Nasanay na ako. Nagising na ang diwa ko sa madaling araw kahit pikit na pikit ang aking mga mata. Bong, gising ka pa ba? Anong kailangan mo? Yung papaya ni Manang. Ha? Di ba may puno ng papaya si Manang na kapitbahay natin? Maribet, wag doon. Alam mo namang nakakatakot yung manang na yun eh. Alam ko, kaya lang kasi napanaginipan ko yung papaya niya. Gusto ko nun, yung medyo hinog. Bilan na lang kita ng papaya bukas. Matulog ka na. Gusto ko yung papaya na yun eh. Yung sakto lang ang laki at sakto lang yung pagkakahinog. Maraming ganyan sa palengke. Matulog ka na. Sige, ako na lang ang kukuha. Makonsensya ka sana. Eto na naman po tayo. Ano? Hahayaan mo bang akong kumuha nun? Subukan mong matulog muna. Bukas susubukan kong kausapin si Manang para bilhin yung papaya niya. Ayoko nang binili. Susubukan kong hingin. Ayoko rin ng hingi. Pambihira naman, Maribet. Anong gusto mo? Gusto mo ba sipulan ko yung puno ng papaya para lumapit sa akin yung bunga? O baka naman gusto mo i-text ko na lang yung papaya. Tapos hintayin ko na mag-reply ng on the way na siya. Alin sa dalawa? Mag-decide ka na para makatulog na ako. Sinisigawan mo na ako. Hindi kita sinisigawan. Masyado lang tahimik dahil madaling araw na. Kaya nagtunog malakas ang boses ko. Ayan! Naninigaw ka na talaga! Sorry na. Halika nga, yakapin kita. Huwag mo na akong hawakan! Hindi ko kailangan ng taong hindi ako pagbibigyan! Pinagbigyan kaya kita.
Kaya nga nakabuo tayo, di ba? Huwag mo ako dinadaan sa ganyan. Sorry na nga kasi, please. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Kailangan ko ng nakaw na papaya. Para ka namang nagiging kawatan na, mahal ko. Grabe yung nagagawa ng pagbubuntis sa'yo, ha? Hindi ako natutuwa sa'yo. Aray! Aray! Ito naman binibiro lang eh. Ano na? Magnanakaw ka ba o hindi? Mahal, wag mo naman sana akong papiliin kung gusto ko magnakaw o hindi. Kasi... Kasi pag nanakaw talaga yung goal ko sa buhay. Mapasaya ka lang. Teka, magmumumug lang ako ha. Nanakawin mo nga yung papaya ni Manang? Kung gusto mo, pati pa yung ugat ng puno, nakawin ko eh. Ay, thank you. Napilitan akong puntahan ang bakod ng kapitbahay naming si Manang. Tansya ko noon, lagpas 60 years old na ito. Wala akong alam sa kanya bukod sa Manang ang tawag sa kanya. Yun na kasi ang nakasanayang itawag sa kanya ng lahat. Dahil wala naman itong nakaklose isa man sa aming mga kapitbahay. Wala rin itong mga kamag-anak na kakilala namin. Ni minsan di namin siya nakitang dinalaw ng kung sino. Lagi lang namin siyang nadadaanan noon na naghahalaman lang o kaya nagwawalis. Napansin din po namin, Mama Ganda, na ilag ito sa mga tao. Ni minsan di namin ito nakitang tumingin sa mga tao. Kaya naman, nachismis siyang isang aswang di umano. Nagsimula ang ganong chismis dahil lagi raw may kakaibang amoy na nanggagaling sa kanyang bahay. Sinabi nung iba, amoy raw ito ng langis na pinapahid ng mga aswang sa katawan para mahati at makapunta sa bubungan. Natawa na lamang ako dahil kung ano-ano ang kinakalat ng mga tao tungkol sa mga taong hindi naman nila gaanong kakilala. Pero nung panahon na yon, nainutusan ako ni Maribeth na puntahan ang bahay niya. Grabe po ang panglaw ko. Naisip ko paano kaya kung totoo ang sinasabi ng mga kapitbahay namin. Naisip ko rin paano kaya kung matsyempuhan ko sa kalagitnaan ng pagpapahid ng langis itong si Manang para mahati ang katawan niya. Paano po kaya? Hindi ko po alam kung dapat ko pa bang sundin ang paglilihi ng asawa ko o magdahilan na lamang ako. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nung makalabas ako ng bahay. Nagdala ako noon ng barbecue steak na pangtusok kay Manang kung sakali mang maging aswang ito. Nagdala rin ako ng rosaryo at 2 bawang pangontra sa kanya. Kabadong-kabado po ako noon na pumasok sa kanyang bakuran. Sinipat ko ang paligid ng mabuti. Nakapatay naman ang mga ilaw, kaya pwede na akong makapunta sa loob ng bakod niya. Nasa dulo pa naman yung puno ng papaya niya kaya kinailangan kong doblehin ang pagpapagaan ng tapak ko sa kanyang bakuran dahil baka mayroon akong magising. Siyempre naisip ko ang mga aswang may katalasan ang pandinig ng mga yan. Nung nakarating na ako sa puno ng papaya, hinanda ko na ang sarili ko para makakuha noon ng gusto ni Maribeth. Inalala ko ang hiling nitong papaya. Yun daw medyo hinog at medyo hilaw. Nahirapan akong hanapin yun dahil yung iba ay nakabalot pa ng sako. Habang yung iba naman, di ko masyadong makita dahil madilim.
Hindi ko pa naman nadala ang cellphone ko, kaya ang ginawa ko, hinawak-hawakan ko ang bawat papaya upang malaman kung alin ang papasa sa paglilihi ng asawa ko. Masyado akong naging busy sa pag-check ng mga papaya kaya hindi ko napansin ang paglapit noon ni Manang sa akin. Anong ginagawa mo sa papaya ko? Ano ba klaseng tili yan? Parang tili ng panike. Huwag ka lalapit! Ikaw ang huwag lumapit. May pagtusok ako! Makapal tong kahoy na to! Bakit naman nagdala ka pa ng barbecue stick? Itutusok ko sa ito, Manang! Huwag ka lalapit! Alam mo naman sigurong nasa teritoryo kita, di ba? May bawa ako rito! Ay! Ano ba Matulog ko! Ano ko ba? Huwag mo iwasan yung bawang! mo sa akin! Alam ko na. Sabi nang huwag kang lumapit eh! May hot sauce ako rito! Pag nahati ka, ilalagay ko to sa pang-ibabang katawan mo! Oo pala. Kasi aswang ako. Hindi ako takot sa'yo! Hindi ako takot sa'yo! Eh bakit ka tumili? Dahil excited ka? Excited ka bang mailabas ang bituka mo at maubos? Sa ngalan ng rosaryong to, masunog ka sa mga aswang! Yaray! Mahapdi! Ang hapdi! Nasasaktan ako! Kung alam ko lang na rosaryo ang tatapos sa'yo, dinala ko na sana lahat ng rosaryo sa bahay namin! Kasama yung altar! Para... Humanda ka! Dadasalan kita! Diswa mamawaw! Hindi ako takot! Hindi Yakalalo! ako takot! Lalalo! Mawawawaw! Rarara! Nandito na ako sa mukha mo! Boo! Huwag mo ako kainin! Hindi ako masarap! Marami pa akong pangarap sa buhay! Buntis ang asawa ko! Kailangan niya ng katuwang sa buhay! Tumayo ka na nga dyan! Papaya lang naman ang kailangan ko eh! Naglilihi yung asawa ko! Parang awa mo na! Huwag mo namang wakwakin yung tiyan ko! Teka! May kakilala ko! Baka gusto niya! Pero ako ayoko! Sa tingin mo talaga? Aswang ako? Bakit? Hindi pa totoo? Kayong mga kapitbahay ko, wala na kayong ibang ginawa kundi pagpiestahan ang buhay ko. Eh kasi... Tumayo ka na dyan. Sumama ka na sa akin sa loob ng bahay. Manang! Parang awa mo na! Hindi ako aswang! At kung sakaling mang aswang ako, maniwala ka. Ikaw yung huli kong wawak-wakin. Sa payat mong yan, anong mapapala ako sa'yo? Hala, bumangon ka na dyan at mag-usap tayo sa loob. Eh, ayoko! Papasok ka ba o ipababarangay kita? Mabigat ang ginawa mong pagpasok dito sa bakuran ko, ha? Trespassing yan! Wala akong nagawa kundi sumama sa loob ng bahay ni Manang. Nagdasal na lang ako na wag niya akong gawa ng ritual pag nasa loob na kami. Tinanggap ko na nga noon ang posibleng maging katapusan ko. Dinasal ko pa nga na sana bigyan man lang ako ng anesthesia ni Manang kung sakaling wawakwakin nga nito ang aking tiyan. Dinasal ko rin na sana mabilisan lang ang mga gagawin niya sa akin para hindi ko masyadong maramdaman yung sakit. Inimagine ko na nga rin baka gawin niya rin akong kapwa niya aswang para may kasama na siya. Ang daming naglikot sa isipan ko nung mga oras na papasok kami sa loob ng kanyang bahay. Nung binuksan na niya ang pintuan, na-imagine ko na makakakita ako ng maraming kandila, itim at pula sa sahig at mga nakabitin na mga ulo ng manika. Yun nga lang pagpasok namin maliwanag ang buong bahay. Hindi dahil sa mga kandilang naisip ko, kundi dahil sa mga normal na bumbilya. Sinipat ko ang buong bahay. Normal itong tahanan ng isang tao, di gaya nung nai-imagine ko. Pinaupo ako nito sa sofa at sinabing ipaghahain niya ako ng salabat. Nagtiwala naman ako at nakabalik na ito. May dala na itong salabat at toasted pandesal mamaganda.
ka muna at mukhang napagod kang mangbato sa akin ng bawang at rosaryo. Salamat na lang, Manang. Kung iniisip mong may hinalo ako dyan, magtiwala ka. Wala. Hindi naman po sa ganun. Hay, bahala ka. Nasabi mong buntis ang asawa mo? Opo, at yung papaya sa bakuran niyo yung pinaglilian niya. Bakit naman yun pa? Napanaginipan daw po niya eh. Ay bakit di ka na lang nagsabi sa akin ng may liwanag pa? Hindi yung papasok ka sa property ko nang walang paalam. Alam mo naman sigurong bawal yon, di ba? Yun naman kasi ang una kong plano, Manang. Kaya lang ayaw niya nang hiningi o binili. Ang gusto niya, Galing sa nakaw. parang ganun na nga po. Grabe rin palang maglihi ang asawa mo, no? Marami pa ho siyang pinagawa sa akin na di na makatarungan pero Ginawa mo na lang dahil takot ka sa kanya. ginawa ko na lang dahil mahal ko siya syempre. Ayoko nalulungkot siya dahil madadamay panigurado yung pinagbubuntis niya. Hay, Bakit ho? naaalala ko lang ang asawa ko nung nagbuntis ako ilang dekada na yung nakakaraan. May asawa't anak kayo? May naging asawa at naging anak. Ano pong nangyari? Nung naglilihi ako, panay ang utos ko nun sa asawa ko. Pasensyoso at mabait yon. Lahat ng gusto ko nasunod. Giliw na giliw pa sa akin kasi palibasa unang anak sana namin. Nasanay na ako sa kanya na lahat ng pinaglilihian ko, inaabot niya. Kaya di na ako nun nahihiya na magsabi kahit alam kong imposible. Yung huling beses na naglihi ako, yun na pala yung huling beses na makikita ko siya. Iniwan niya po ba kayo? Ay, madaling araw nung naglihi ako sa Palakang Bukid. Ginising ko yung asawa kong medyo may sinat pa. Sinabi ko na gusto ko ng Palakang Bukid, yung matatanda na. Sumunod naman agad, di nagreklamo. Nagsuot lang ng sapin sa paa at umalis na. At ano pong nangyari? Sa kalagitnaan ng bukid habang naghahanap siya ng palaka, natuklaw siya ng ahas. Maliwanag na nung natagpuan siya. Nakatulog na ako nun sa paghihintay sa kanya eh. Nagising na lang ako nung kinatok ako ng mga kapitbahay ko at sinabi kung anong nangyari sa asawa ko. Paano naman po ang pinagbubuntis niyo nun? Bago ang libing, nakunan ako dahil sa sobrang lungkot. 2 tao ang nawala sa buhay ko nung buwang yon. At di ko alam kung paano makakaahon nun. Iniwan ko ang lugar namin at nagpakalayo-layo hanggang sa mapunta ako rito. Walang nakakaalam sa pamilya ko kung nasan ako dahil wala naman akong balak magpahanap. Hindi ba kayo nalungkot? Lalo na kayo na lang ang nandito. Nasanay na ako sa kalungkutan. Nasanay na ako sa pag-iisa. Kaya kung di man ako nilalapitan ng mga tao sa paligid ko, natanggap ko agad dahil alam ko, sinanay na ako ng panahon sa ganitong sitwasyon. Pasensya na po sa pangbibintang ko sa inyo na… Naswang ako. Matagal ko nang naririnig yan. Hinayaan ko na lang lahat ng nag-iisip na ganyan ako. Kung yan din ang paraan para layuan ako ng mga tao. Gusto niyo ba talagang layuan kayo ng mga tao? Eh, oo naman. Bakit parang hindi naman? Gusto mo pa ba ng salabat? Alam niyo, Manang, kami lang din ng asawa ko madalas yung magkasama. Kung di naman kami abala sa inyo, pwede naman kaming dumalaw-dalaw dito. Turuan niyo kami paano magpalago ng mga halaman. O kaya gumawa nitong napakasarap na salabat. Nako, baka naman naaawa ka lang dahil sa kwento ko. Ayoko nang kinaaawaan ako. Mas lalo akong nalulungkot. Ay hindi ho. Wala rin naman kasi kaming nakakasama talaga. Madalas busy at may kalayuan din yung mga pamilya namin. Kung sakaling gusto niyo ho na, alam niyo na, may makasama kahit sa merienda lang. Ilang papaya ba yung pinapanakaw sa'yo ng misis mo? Kahit isa lang ho. Basta yung medyo hinog na medyo hilaw. Pahihiramin kita ng flashlight para makita mo paglabas mo dito. Paano kaya to? Malakas ang pakiramdam ng asawa ko. Malalaman niya kung ninakaw ko, hindi ko ninakaw yung papaya eh. Ay, matutulog na ako. O sige, bahala ka nang lumabas ng bahay ha. Bahala ka na. Pero paano po kaya yung papaya? Ang sabi ko, bahala ka na.
Wala na akong alam sa mga susunod mong gagawin kasi papanik na ako sa kwarto ko at matutulog ng mahimbing. Wala na akong malalamang nangyayari dyan sa bakuran ko kapag nakapanik na ako. Sige po, Manang. Salamat po. Nakakuha rin ako sa wakas ng papaya na hiling ng asawa ko. Nung nakauwi ako, nakaabang na ito sa sala. Nakita akong nag-aalala na ito at nag-sorry agad sa akin dahil napasobra ata yung paghiling niya ng pinaglilihian niya. Hinalikan ko na lang ito sa ulo at sinabing wala siyang dapat ipag-alala dahil maayos naman akong nakabalik. Pinalabas kong galing asa na ako yung papaya. Kahit sa totoo lang may basbas naman ito ni Manang. Di ko na lang yun pinaalam po kay Maribeth. Nakita kong masayang-masayang asawa ko sa papaya na nakuha ko. At para sa akin, yun lang ang pinakang mahalaga ng oras na yun. Nakipaglapit kami kay Manang matapos ang insidenteng yon. Nasabi ko kay Maribeth na naaawa ako sa kanya dahil nung nagnanakaw ako ng papaya, narinig ko siyang umiiyak. Iyon ang palusot ko noon para mapapayag itong samahan ako sa pakikipagkaibigan kay Manang. Naawa naman ang asawa ko at nung sumunod na araw, nagdala pa ito ng leche flan para makasama namin siya sa merienda. Nakita ko ang kakaibang tuwa sa mukha ni Manang at sa wakas, may mga taong dumating sa buhay niya matapos siyang mawalan. Tinuloy-tuloy namin ang pakikipagkaibigan kay Manang dahil pakiramdam namin. Ginawa kaming instrumento ng Diyos para maiparamdam sa Kanya na di habang buhay ay magiging mag-isa siya. Yan po ang istorya ng asawa kong naglilihi. Noong panahong ipinagbubuntis niya ang aming kaisa-isang anak. Maraming salamat po, Mama Ganda, sa pagbasa sa aking sulat. Ako, ang inyong forever kapuso at kabarangay. Bong. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!